4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Story Condor, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And some stories we're watching this Friday, August 23. The camp of Lucky South 99 Representative Cassandra Ong questions why she and Alice Go's sister Sheila are in the custody of the National Bureau of Investigation, or the NBI. Attorney Ferdinand Topacio notes that the duo has no standing criminal warrants in the country, only legislative warrants. He argues that custody should have been given to Congress. Go and Ong were supposedly with Alice Go when she fled to Malaysia in July. The Senate will hold a hearing on August 27 to investigate dismissed Bamban Mayor Alice Go's sister Sheila and alleged cohort Cassandra Ong. That's in connection with the raided offshore gaming hub in Porac, Pampanga. The NBI assures the public that the Senate, assures the Senate that Go and Ong will be present in the hearing. And it's several more hours of detention for former presidential spokesman Harry Roque at the House of Representatives. He was cited in contempt yesterday at the recommendation of Representative Ron Salo, his former law student and former ally in the Kabayan party list. Salo pointed out that Roque lied about the reason for his absence in a hearing scheduled for August 16. But for Roque, this is pure political harassment. And then there were two joining us today. Historicon's resident political pundit Ronald Llamas, who is there in, saan ka ba po? Pangasinan? Wala kang audio, baka nakamute ka. In Bataan. In Bataan. Morong, Bataan. Oh. Ito kasi problema sa mga edad na ganyan eh. Hindi marunong masyado sa Zoom eh. May mute-unmute button. Yan. No? Mukhang maaliwala siyang likod mo ah. Are you in a garden or are you smoking weed? Me, Tarzan, you, Jane. So what are you doing there in Pangasinan? What are you doing there in Pangasinan? The long weekend, ha? Hinahanap ang aking sarili. Aba, may ganun. may ganun hugot eh, no? May ganun. Aba, talagang international man ang mystery talaga si Tito Ronald. Kasi masyado nang malala ang ating politika, kaya nagninilay na ako. Okay. Well, good luck dyan. Kailangan mo siguro ng bako lang sa iyo yung isang araw, ha? naghahanap ako ng tunay na kaibigan. Ayun. O baka may mahanap ka diyang kwago, ha? Marami kwago rito. Iuwi mo din dito. Meron din mga buhaya na kinakain yung kwago. Sabagay, pareho sila. Let's not stay there. Ikaw talaga. Okay. But for those who have just joined us, Tito Ronald Llamas joins us all the way from Bataan. He's now on Zoom. Kahit wala si Tito Ronald dito sa Manila, sasama pa rin siya sa usapan. Ha? At mabait pa rin. Mabait pa rin. At kagalang-galang pa rin. Ba't hindi ka naka-Amerikano ngayon? Ronald, teka, yung nangyari kahapon, hindi nagsiuwian, pinauwi na si Sheila Go at si Cassandra Ong. That's a big issue. The other big issue, of course, is Harry Roque now in detention. I think he still has several more hours of detention pending with the House of Representatives before he's finally let loose. So that's the other issue as well. Iba po dun sa kaibigan mong issue. Iba pa yun. Nakakatuwa lang, Ed. Maganda naman na kahit papano, kahit hindi si Alice Goo yung nahuli pa, ay medyo nakuha na itong dalawa. Si Cassandra Ong at saka si yung kapatid ni Alice Goo. No? Si Sheila Pero medyo nakakahiya lang na iba pang mga immigration departments ang nakahuli sa kanila. At very efficient, very efficient. Ibig sabihin kung hindi pa sila nahuli, hindi tayo na-inform ng ibang immigration agencies, hindi pa natin malalaman kung nasaan itong mga to. Di ba? Kaya siguro galit na galit si President Bongbong Marcos. Sana lang ay makita natin yung mga heads na magro-roll. Yeah. No, dahil no less than the President inamin na merong mga kasabwat sa loob ng ating gobyerno na tumulong dito kay Alice Goo at sa kanyang mga alipores.
No? At nagpapasalamat tayo sa ibang mga bansa na tumulong sa atin para hulihin itong mga kasama ni Alice Goo. Pero Bok, I suppose to that point that you're trying to make, I suppose what we're looking for, what we're hoping for is that this no longer becomes our normal. Kasi for the longest time, parang it's assumed na normal ba nangyayari na tumatakas sa bansa kahit alam mo hindi ng BI. Parang it's become normalized eh. Yes. At nakakahiya dahil ito ay isang celebrated case. This is a high-profile case na no less than the President a couple of months ago ay nagsabi na kailangan ito ay talagang dalhin sa logical conclusion. Dahil ito ay isa na ring national security issue. So medyo mapapahiya yung Presidente kung wala tayong magagawa sa ganitong usapin, di ba? Si Michael Yang mukhang nakalabas na rin ng bansa. Kung maalala mo, Ed, si Senator Win Gatchalian a month ago ay inamin na niya na ang tingin niya nakalabas na ng bansa si Alice Goo. Ang hindi lang umaamin yung ating Bureau of Immigration at saka yung abogado ni Alice Goo. Yun lang hindi umaamin. Nandito pa raw. And until the last minute, there was insistence na she still is in the country because there is no record of her ever having left. Parang the presumption being... As if we were born yesterday. As if we were born yesterday. As if the lack of documentary evidence that she left is therefore proof that she's still here. Yes. At hanggang ngayon, Ed, diba? Yung notary public, pinapangatawanan pa na nandito si Alice Goo last week. Sino kayang multo yun? Bok, but yun nga, you also have to, you have to, at least for the meantime, be open to the possibility na pabalik-balik siya. Just be open to the possibility. I'm not saying it's a probability. I'm just saying you have to be open to the possibility na pabalik-balik siya until it's proven otherwise. Kasi may he said, she said eh. Oo. And Parang Star Trek, parang sci-fi. Oo nga eh. Diba? Parang may multiverse. Only in the Philippines. Quite unfortunately, only in the Philippines. And of course, the other issue being yung kaso ni Harry Roque. Yesterday, Harry was ordered detained in Congress by his former colleague in the Kabayan Party list, si Ron Salo. Diba? They used to be the two representatives of the Kabayan Party list in Congress until nagkaroon sila ng falling out. And yesterday, si Ron Salo had Harry declared in contempt for allegedly lying about his whereabouts. Yes. Medyo hindi naman ganun ka-significant dahil 24 hours 24 lamang hours, yeah. yung detention. Pero ang importante rito, Ed, ito ay mensahe. You cannot lie with impunity. Katulad ng ginagawa mo for the past months. Ako? Diba? It's a message eh. Bakit ako? It's a clear... hindi ikaw. No, si ex-human rights lawyer. Si ex-human rights. You cannot lie with impunity. Diba? Nakataas kamao pa. Diba? Parang hindi siya sanay magtaas ng kamao. Hindi ganun yung pagtaas ng kamao. Pakita mo nga, Ed, paano magtaas ng kamao. Baka marentag tayo. Okay. Ikaw na lang. Mas magaling ka doon. medyo hirap. Mas mayaman yung karanasan sa ganyan. Pero kasi I bring it up because today si Harry was quoted as decrying the detention, saying he will not bow down to political pressure. He was quoted as having cried foul for the detention, even if it's only for 24 hours. Pero kasi mayroon pa siyang several hours pending. Ang sabi ni Harry, dalawa lamang ang dahilan kung bakit ako kinulong. Una, patahimikin ako bilang maingay na kritiko ng administrasyon at tapat na kalyado ng mga Duterte. At pangalawa, pigilan ako sa pagtupad sa aking tungkulin bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC. So, meron siyang ganung palo na this is meant to keep me from defending the former president before the ICC. Mas bibilib sana ako kung inamin niya na siya ay abogado ng mga pogos. No? Mas bibilib sana ako ron. No? Pero matagal pa kasi yung ICC eh. Baka ilang buwan pa yun eh. Actually, pero yung pogos ngayon 24 hours lang itong 24 hours lang itong detention eh. Not unless yung ICC maglabas ng arrest warrant today. Saka mukhang hindi naman siya yung inaasahang magbabow down o bibigay sa pressure.
mukhang ibang mga testigo, no? Baka si Mr. Supranational o kaya baka si Cassandra, no? Baka iba inaasahan na bumigay. Remember, Hindi- si Cassandra Ong is the representative of Lucky, I think it's Lucky South 99? Parang iba-iba yung kanya ni-represent eh. One time nandun siya sa isang pogo tapos nung pumunta siya sa PAGCOR, dalawa yata ni-represent niya ron eh. Di ba? And yun nga, the NBI will make Cassandra Ong available to the congressmen for their hearing on the 27th. So let's see kung anong maiuungkat nila. Mauungkat nila Yes. doon sa Tapos, hearing na yan. Tapos Especially with regard ngayon, to yung kaibigan ni ex-human rights lawyer Harry Roque, si Topacio, ay nagsasalita na rin, no? Actually, nagsalita na siya, si Topacio, na hindi daw makatarungan yung pagpapabalik kay Cassandra at saka sa kapatid ni Alice Goo dahil wala naman daw silang pending cases dito. Ang kaso lang nila ay sa Senado. Actually, Yun ang sabi ni ano, Topacio. hindi kaya tayo may sabit doon technically? Hindi ko alam eh. Hindi naman ako learned eh, katulad mo. No? Actually, Bok, tama-tama. Yung ating special guest for today, andito na. I think he's on the line already. Si former Senator Panfilo Lacson. Sir, magandang hapon and thank you for Yeah. joining us this afternoon. Ayan, learned yan. Ed, Ronald, magandang hapon sa inyong dalawa. Wala yata yung news. Sir, yung news ako. Yung news nasa Singapore. Nagliliwaliw. Ronald, dinig mo naman, no? Si Senator. Yes. Dinig mo naman. Magandang Sige. hapon, Senator. Just checking kung clear. Long time no here. Anyway, sir. At the time, no, Yes, sir. Anyway, sir, dami namin tanong para sa inyo eh. Among them, of course, politics and money and budgets and so on and line. But let me start off with something more immediate kasi nangyari ito kahapon. Yung kaso in particular ni Alice Goo and the sister and si Cassandra Ong. I want to ask you this as a former law enforcement person and also as a former senator. Kasi quick question ngayon ni Cassandra Ong yung legalidad ng pagdampot sa kanya sa Indonesia at ang pagdetain sa kanya sa NBI dahil ang naglabas ng subpoena against them, which is the basis for the warrant, is the legislature at hindi based sa isang kaso na kriminal. From your perspective, sir, mukha bang tatayo itong nangyari? O I know we all want to hear her and we all want to see what really happened, pero hindi kaya may sabit ito? ang warrant of arrest na inisyu ng Kongreso, Senado man o yung House of Representatives, valid yun. Talagang pwedeng arestuhin. Kaya hindi ko makita kung ano yung magiging basis para questionin yung warrant of arrest. Kasi andyan naman yan eh. Legal na legal yun na kailangan kilalanin yung warrant of arrest. Hindi lamang yung judicial warrant, kundi pati yung warrant na ini-issue ng mataas o mababang kapulungan. Yes, sir. Yes, sir. We understand, sir. Pero, sir, of course, we all know we're not lawyers here. Hindi kami learned in the law. Pero, sir, the point being... Pero tayo hindi lawyers. Yes, sir. Pero Yes, sir. But you're a legislator. Yes, sir. Pero, sir, the point that had been raised kasi was, for example, among other things, the two were taken by Indonesian authorities and then sent to the Philippines. I don't know if that's extradition or not eh. Kasi wala namang court case for extradition at wala namang proseso na dumaan sa DOJ at DFA for extradition. So I think mula pa lang doon doon na sila nagque-question yung proseso ng pagkuha sa kanila from Indonesia at pagpadala sa Pilipinas and so on down the line at pagdetain sa NBI. Well, hindi maku-question ng Philippine authorities kasi sa mga Indonesian authorities yung nag-pick up sa kanya at dineport sila sa Pilipinas, pinabalik sila rito. Pagdating dito, naturalmente, may warrant of arrest na na-issue yung Senado, isa-serve yung warrant sa kanya. At dapat lang na makulong siya doon sa detention facility ng Senado na siya yung nag-issue ng warrant of arrest para makompel na siya mag-appear. Ngayon, meron naman jurisprudence tungkol sa pag-issue ng warrant at saka pagditine ng Kongreso. Hindi lamang ng Senado, kundi mababang kapulungan. Lumabas kasi itong bagong jurisprudence na ito, yung kaso ni Balag. Alam mo yung sa Acho Castillo hazing. Yes, sir. Yes, sir. Kasi dati nung araw,
unlimited yung pagditindi. Maski makakalimutan yung makakalimutan, hindi na po question. Mhm. Ngayon ng Supreme Court yung poder ng Kongreso sa pagdidetain. Na kung saan, pagtapos na yung meron ng committee report at na-adapt na sa plenaryo yung report ng committee, Yeah. magwawakas na rin yung pag-detain The sa court detention. tao. Yes, sir. At kung halimbawang nag-recess na, nag-recess na yung Senado, ganun din. Kailangan i-release na yung detenido. Mhm. So sa ngayon, dahil ongoing pa yung mga pagdinig sa Senate at may warrant of arrest, Pwede pa. kailangan ma-detain siya sa Senate para makompel. Ronald. Kaya kung may reklamo, Ed, sila Topacio, dapat magreklamo sila sa Indonesian authorities. As far as we are concerned, pagdating nila rito, Correct. i-implement yung warrant. Mhm. Pero yung reklamo nila na Correct. hindi dapat Exacto. kinuha, doon sila magreklamo sa Indonesia. Yeah, that's true because they have their own set of laws. Yes. So they may have gone through their own set of laws according to the legal Yes. procedures. But also the other point being made is bakit sa NBI, bakit hindi sa Senado diniretso? Of course, it may seem like a small thing na lang who's in charge of detaining them and so on down the line. But also that's also the question being raised now by Cassandra Ong. Bakit nasa Senado sila nasa NBI sila nakadetain? At ang balita kahapon, nag-iisip yung NBI at immigration na kasuhan sila ng ibang mga kaso in relation to violation of immigration laws. Although hindi klaro kung ano. But yun nga, that's still up in the air. Baka malamang, Ed, may coordination naman yung security ng Senate at saka yung NBI and other law enforcement agencies natin. Parang hindi naman yun na off na sila ay mag-coordinate. No? At wala namang prejudice yan dun sa Senate na warrant. Wala rin namang prejudice kung ano man yung isasampa sa kanilang kaso ng NBI and other law enforcement agencies. So hindi siya irregular. At least from my vantage point. Hindi ko alam kay Senator Lacson. Senator Lacson, No, so, I couldn't agree more. Yeah, I couldn't agree more with Ronald. Tama yung kanyang pananaw. Tulad ng sinabi ko, may warrant of arrest siya sa Senado. Pero kung kakasuhan siya ng NBI, eventually, yung NBI, kung wala naman silang judicial warrant para i-hold yung si Cassandra Ong, eventually, ita-turn over nila sa Senado. At kung halimbawa meron silang kasong isasampa, DOJ, at ang information, nagkaroon ng probable cause, at yung information naman ipinail ng DOJ sa husgado, magkakaroon din siya ng judicial warrant. Ibang warrant naman yun. Pwede namang kunin ng jurisdiction yung physical custody ng korte. Lalo na kung hindi na kailangan ng Senado ang presence ni Cassandra Ong. Okay. On another point, Sige Senator, itong quad investigation at yung testimony ni Jimmy Guban ay lumalabas uli yung dating kaso ng nila Rafael Don tungkol dito sa lifters. importation allegedly ng drugs at na-implicate si Pulong, si Mads Carpio, si Michael Yang. Pero ang naalala ko, Senator, na baka hindi na naaalala ng mga tigapakinig natin, ay kayo yung unang nag-imbestiga nito sa Senado. No? Pinapanood ko pa nga noon at hindi lang si Taguba ba yon, yung kasama ron, no? Yung broker. Kung hindi Taguba, pati yeah. Taguba. Kundi pati sila Maronilla, yung port collector, no? At iba pa. No? So yung Jimmy Guban ay isa lamang at very junior. Pero yung mga senior na parang allegedly involved ay mas matataas ang posisyon. Alam ko ngayon yung Maronilla ay nasa kwan ngayon yan post-audit committee. Siya yung head ng post-audit. Medyo powerful yun sa ganyang klaseng mga possible illegal importation. Ang gusto ko lang malaman, Senator, para lang maalala ng ating mga kababayan, ano bang nangyari? Ano bang conclusion doon sa Senate hearing nyo na yon? Alam ko, medyo nagsampa yata kayo ng kaso labang kay Feldon nung panahon na yon. Iba yun. Yung sinampa namin kay Feldon noon, yung agricultural smuggling, katunayan, nakabinbin yun ngayon sa Sandigan Bayan. After ko nga lang doon, nag-testify ako, pero ibang kaso yun tungkol doon sa
mga Drugs. bigas naman na dumating na sa Cagayan de Oro, kung saan nagkaroon na ng warrant of seizure and detention at forfeited na yung goods, yung mga bigas sa in favor of the government, pero naparelease pa rin ni Rafael doon. Kaya pending ngayon yun, ayoko nang i-discuss yung detalye kasi Okay. ongoing yung hearing, yung pagdinig na anti-graft. Actually, anti-graft lang yung na-file ng ombudsman doon, hindi yung agricultural smuggling. Pero sir, yung ibang kaso yun eh. Yung sa hearing po ninyo with regard to yung pag-angkat ng drugs. Yung sa Valenzuela. Opo. Sa Valenzuela. Ang Yes. nakasuhan doon, sina Taguba. No? Hindi kasi inabot ng ebidensya. Yun ang recollection ko. No? Kung sino lang inabot ng ebidensya, yun ang napailan ng kaso ng DOJ sa Husgado. Kaya ongoing yon yung kaso na yon. So siya lang, si Taguba lang. Yung ibang sinangkot ay hindi po Hindi ko na maalala yung iba, pero matagal imbestigahan ng Senate yun eh. Sa pagdinig, I think, medyo matagal din. Buwan din inabot yan bago nagkaroon ng mga kaso na isampa. Okay. Ngayon, kung mayroong bagong discovered na ebidensya, yun nga, yung testimonya ni Guban. Pero ako personally, kung ako yung tatanungin ko, ito, pananaw ko lang naman ito. No? Yes, sir. May misgivings ako pagka ang nagte-testify, convicted na at nakakulong. Kung di man convicted, merong tapos magkakaroon ng parang Recantation. coordination o usapan. Medyo kailangan talaga matibay na matibay ebidensya. Kasi bakit ngayon lang na ilalabas ito? Of course, meron siyang sabi na natatakot sa the usual, ano? Kasi marami na kaming experience sa mga Senate investigation namin na yung mga testigo pabali-baligtad eh. Kaya meron din namang jurisprudence na mas matibay yung nauna ng pahayag kaysa sa pagbaligtad. Pero Pero, sir, on another sige po. note, Senator, itong naging bakbakan sa Senado ni Senator Risa at saka ni Vice President Sara Duterte. Dahil yung isang na-raise na issue, ito yung may doctorate kayo eh. Yung mga issue ng mga double, triple, quadruple reporting sa budget. Yung sabi ni Senator Risa na tinatanong lang niya kung yung 2 billion na pondo ng Vice President, kung may mga elemento dyan na dapat ay nasa agencies o department na gumagawa talaga noon. Halimbawa, 600 million na ginagawa na ng DSWD, 150 million na ginagawa na ng DOLE, several hundred million na ginagawa na ng DOH, etc. No, anong tingin niyo diyan? Dahil sabi nga ni Senator Chis Escudero, no, ay within her right naman si Senator Hontiveros para ito ay itanong. Dahil ito yung role ng Senado. Tignan yung ganitong klaseng mga duplication na sana ay mapag-usapan na mas mahaba. Kayo, Senator, yung expert diyan, no? Dati kayo yung mahilig mag-imbestiga at mag-research sa ganyang klaseng mga usapin. Kung konektado sa budget hearing, talaga nasa matuwid lang na itanong, hindi lamang yung budget na susunod na taon, kundi yung kami, bumabalik ako hanggang mga 3 taon, pabalik, para ma-review, part na ng oversight, at para matingnan din kung tama ba ang paggagamit ng mga nakaraang budget para mapag-aralan din yung susunod na budget. So, tama yun. Nasa matuwid naman si Senator Risa para magtanong kasi ang nakasalang na budget hearing yung OVP na budget. So tama lang 'yon. Yung mga tanong, valid yung mga tanong ni Senator Risa. Pero sir, let me zoom in particular dun sa children's book, yung controversial na children's book na isang kaibigan, parang si Ronald Llamas, ni VP Sara. I asked this kasi, well, you made a name for yourself in the Senate for your push for accountability of public funds. As well, you were also very well known for rejecting pork barrel, which has always been used for EPAL by politicians. From your perspective ba, itong paggamit ng 10 milyon o yung paano ka lang paggamit ng 10 milyon para sa children's book na naki-question yung kalidad at yung kwalifikasyon ng sumulat, is this good use of public funds? Kung kayo ba, papasaba sa inyo to?
Hindi ako familiar doon sa content ng libro eh. Pero alam mo, dati naman siyang Deputy Secretary at policy ano yan eh, policy issue eh. Kung sa polisiya, makakatulong sa edukasyon ng mga bata yung librong ipapamahagi, bakit nga ba hindi? For as long as merong item sa budget na paglalagakan o napaglagakan ng paglalagaan para dyan sa pag-distribute ng libro, wala akong nakikitang mali. Ano na yan, question na ng policy yan ng isang departamento sa paggastos. Pero kaya ko naitanong yun kasi nga na-question na yung kalidad ng libro. Among other people that we talked to kahapon, kausap namin na mga author ng children's books who read the book and said na parang hindi ata ito dumaan sa sa editorial review kasi may mga wrong grammar at yung pagkakasulat hindi para sa bata. Sana daw Pero Ed, hindi lang yun yata yung issue yung objective ng libro. Dahil that too. Yung title, isang kaibigan, tapos sa dulo ng libro, si Vice President pala yung isang kaibigan. No? At ikalawa, yung second part ng libro, magagawa daw na libro, tungkol naman sa kataksilan ng isang kaibigan. So clearly, very political yung content ng libro na ituturo sa mga bata. At clearly, yung buhay ng Vice President ang laman. At yun yung objective. So hindi lang siya usapin ng grammar or process or funding. Usapin din siya na yung sinasabi mo kanina, yung EPAL. Propriety. Ito ba ay pwedeng gawin? Oo. Ito ba ay pwedeng gawin ng isang public official using government funds? Sen, kayo po, what do you think? I understand, baka you haven't seen the book yet pero yun kasi, in general stroke po. Ang problema nga, ang problema ko, hindi ko nga alam yung content ng libro kaya hindi ako makapag-comment eh. Sige, sir. Sir, papadala namin kayo. Kaya na makita ko muna yung content ng libro bago ako makapag-husga na, teka muna, mukhang may propriety issue ito. Mukhang hindi naangkop sa talagang layunin o doon sa objective ng tungkol sa education ng mga bata. Ang problema, hindi ko alam kung ano yung laman ng libro. Okay. Fair enough, fair enough. Senator, natawa lang kami ni Ed dahil nung nabasa namin yung libro, lalo na yung last part, yung title kasi ng first nung cover ay isang kaibigan. Yung sa dulo pala, si Vice President pala yung nire-refer na isang kaibigan. At siya mismo, inamin niya, nung isang araw, nagagawa pa siya ng part 2 tungkol naman sa kataksilan ng isang kaibigan. So, doon lang kami natawa, no, yung propriety ng objective. Pero balikan ko lang, Senator, yung na-raise na mga pwedeng double funding ng mga projects. No? Na-guest din namin si Heidi Mendoza nung isang araw. Ang sabi niya, definitely may mga red flags. Kailangan pang pag-aralan, pero definitely may mga red flags kung yung pondo ng isang ahensya ng gobyerno ay ginagawa na ng isang ahensya. No? Yung ganung klaseng double funding. Well, yung nakaraang budget, natatanda ko, na-expose ko na rin to. Yung mas wala ako sa Senado, nakita ko mismo sa ang aking mga mata, sariling mata, yung budget book, tapos saan, umapit sa, quintuple nga paulit-ulit yung isang item na pinapondohan paulit-ulit. Hindi lang double, hindi lang triple, hindi quadruple. Merong isa o dalawang items doon na 5 pesos pinondohan na halos talagang isang item, isang proyekto. So talagang napaka-questionable. Sir, doon pa rin sa... Kung nasa Senado ako, yes, sir. Tama yun, patatanggal ko talaga yun. Kasi nangyari na yun, di ba? Yung nung araw, yung 200 million na double appropriations, yung pinatanggal ko yun Pero ngayon nakita ko mismo na maski wala ako sa Senate dahil may nagdadala sa akin ng budget books, yung GAA, nakita ko talaga na maraming items doon na doble, triple, quadruple, hanggang quintuple Yun talaga napaka-anomalous. At saka paano nakalusot yun sa mga mababatas na iisang item, pupunta mo na 5 beses. Sen, sa issue pa rin ng pondo, kasi mukhang in the last few years, nahihilig ang legislatura sa pagdagdag ng unprogrammed funds. I think it was this year's budget, 700 billion plus yung unprogrammed funds. Not just in unprogrammed funds, dinagdag ang unprogrammed funds sa BICAM
hindi sa plenary, hindi dun sa main bill, pero sa BICAM sila nagdadagdag. From 200 plus billion sa plenary, umakyat ng 700 plus billion doon sa BICAM. I'm wondering what you think of this kasi some people have raised concerns over the movements of the numbers post enactment doon sa third reading. Yan nga, medyo magulo ngayon sa pagbalangkas ng budget kasi nadya-jumble eh. Yung galing sa regular budget, nililipit nila yung, kasi tatlo yan special purpose, ano? Mhm. Tapos yung unprogrammed fund kasi under the special purpose fund yan, na ang talagang may poder dyan, pwedeng pang-augment yan sa yung special purpose fund, pang-augment sa regular budget. Mhm. Na kung sa pag kinapos, doon mo hugutin para Opo. augment ng Pangulo. Pangulo lang pwede maglipat Ang nangyari, at least sa 2024 budget, pangkasalukuyan, pinag-ikot-ikot na yung regular budget, nilipat sa program, pero meron din naman mga bilyon-bilyon na nasa program fund, nilipat naman sa regular. Ang anomalya nga dyan, yung sa PhilHealth, ano? Okay. Kasi sa 2024 budget lang lumabas, yung, alam mo kasi, pagka may mga special provision, tatlo yung special provision sa program fund na sinasabi doon, kailangan merong budget measure, accompanying budget measure, tapos merong approved na foreign loans, ano? At saka meron talaga available na pondo. Yes, sir. Yes, sir. Ang ginawa ng dito sa 2024 budget, nagdagdag ng special provision na kung saan in-exempt na nila, sinaman lahat yung GOCC na pwedeng Paghugutan. i-realign yung budget. Mhm. At yung isa pang special provision na dinagdag, pati yung foreign assisted fund, foreign assisted na pondo, pwede rin galawin. Ang illegal doon, napakaliwanag kasi ang DAA kasi is a general law. Yes, sir. Yung PhilHealth law, I think 7876 yata yun, yung original. Tapos na-amend dito, parang 10606 yata yung nag-amend. Meron pa tayo yung Universal Healthcare Act, na kung saan, special law yun. Alam naman ng mga mababatas na hindi pwedeng i-amend ng general law ang special law. Bawal na bawal yun. Mhm. Kasi yung special law, kaya ka nga nagbabalangkas sa special law, may mga provisions sa batas na kailangang baguhin, hindi talaga po pwede. Ang anomalya doon, hindi lang yung mismong paglilipat ng 20 billion at inundan pa ng another 10 billion, na pondo ng PhilHealth. Sinasabi nga doon, hindi nagamit. Merong absorptive capacity issue na involved na hindi nagagamit ng PhilHealth. Kaya kailangan ilipat nila sa unprogrammed fund o ilipat sa treasury. Mali po yun kasi sabi ko nga, general law yung General Appropriations Act at special law yung PhilHealth Act, at saka yung amendment nito. So doon pa lang talagang bawal na yon, illegal ang constitutional. Ang Pero, sir, PhilHealth naman, yes, sir. naka-commingle doon yung premium, yung contribution ng mga paying members at saka yung subsidy ng gobyerno. Ang sinabi nila, sobra-sobra yung pondo ng PhilHealth. Kaya kailangan i-realign yung ibang pondo. Pero teka muna, kung sobra pondo, ba't tinaasan yung premium? Ba't ginawa 5%? At kung assuming na talaga sumobra yung pondo, pag tinignan natin yung Universal Healthcare Act, kasi kami yung nagpasa niya, I think 2018 yan, 2018. napasa o 2019, hindi tayo makaalis doon sa tinatawag na nasa low end pa tayo hanggang ngayon, yung pinakamababang level. Dapat yan, after 3 years, nandun na tayo sa high end na kung saan lahat ng barangays covered na. Alam niyo ba ang requirement para mapunta tayo sa high end, yung from low to medium to high? Ang requirement dyan, nasa mga 570 billion pesos. So bakit kukulangin? Ba't sinasabi lang sobra ng 500 billion? Kung tutusin, kulang pa nga tayo para masustentuhan yung requirement sa Universal Healthcare Act. Yun ang hindi ko maintindihan. Yes, sir. Pero sir, sabi nga ninyo, it's illegal and unconstitutional, but it's already happening. I mean, I think 30 billion na nalilipat out of the 89 billion that they plan to
to revert to the treasury from PhilHealth. Eh. So what's the next step? Who's going to stop this if it's unconstitutional? Hindi, nasa Supreme Court na. Nagfile na ng petition yung Philippine Medical Association, mga ibang petitioner. So, Supreme Court na yung bahalang maghusga kung pwede ba o hindi. Sa akin pa na nagtanong ko sa mga abogado, yun nga, napakasimple lang usapin, general law na pinang-amend sa special law na hindi po pwede, bawal na bawal yun. Okay. Okay. Senator, kaya batay sa ating mga usapin, talagang kailangan na bumalik kayo sa Senado. Kayo ba kaya meron ng kaunting pagpapasya kung sakali? Dahil lumalabas na yung pangalan nyo, kahit dito sa nilabas ni Senator Amy Marcos na admin slate, no? Ano ba yung Ano ba yung kahit hindi pa final, ano ba yung nag-unfold na proseso nyo para sa pagpapasya kung sakaling babalik sa Senado? Dahil kailangan kayo ron. Yun nga, pagpatawag mo, Ronald, talagang sa ngayon, sabi ko nga, yung iba, di ba, dapat wholehearted o kaya half-hearted man lang. Ako nga, hindi pa umabot sa half-hearted yung aking desisyon na bumalik. So anyway, darating naman yung panahon na talagang yung ultimatum na tinatawag na kailangan mag-decide dahil kailangan mag-file. So I think, pagdating ng panahon, doon na lang ako mag-cross ng bridge pagdating ng takdang panahon. Pero sa ngayon talagang Yes, sir. alanganin kasi tahimik na yung buhay, papasok pa na naman tayo sa gulo. Parang ganon. Sa isang banda naman, namimiss ko rin yung, alam mo, totoo ito, very honestly, no? Namimiss ko rin yung samahan namin ng mga dati kong staff, ano? Kasi sa tingin ko, na-inculcate ko na rin sa kanila yung tamang essence ng public service, ano? At ito naman, harap-harapan, palagay ko, pinakakapakinig naman sa atin sa mga dati ko staff, na-inculcate ko sa kanila yung value ng integridad sa public service, ano? Natutuwa sila, medyo taas naman ng noon nila at pinagmamalaki nila na magkakasama kami sa opisina dahil nga maayos at malinis yung aming trabaho sa Senado noon, sa aking opisina. Pati yung pagbabantay sa budget, yung midnight oils na tinatawag, yun ang mga namimiss ko actually. So mas sentimental yung issue para sa akin para bumalik more than anything else. Sen, Mukhang Senator, namimiss din nila kayo, lalo na yung mga naiwan sa Senado dahil medyo glaring yung kanilang pagkumpara doon sa panahon nyo at doon sa panahon ngayon, no? Hindi ko na i-specify kung anong ibig sabihin, no? Pero Senator, baka isang dahilan yon kung bakit talaga kinakailangan nyo bumalik. Dahil nga medyo disinterested kayo eh. Medyo sabi nyo nga ay half-hearted kayo. Baka kinakailangan talaga yung mga half-hearted na bumalik o hawakan yung kapangyarihan, yung dapat talagang nandun. Dahil yung mga full-hearted ay mukhang maraming problema dahil sila ay full-hearted, no? Baka kinakailangan talaga yung mga half-hearted na hindi naglalast for the position, na nandun sa position na yon. Pasensya na po. Well, hello Ronald, I know where you're coming from, ano, pero ayoko na mag-comment kasi baka malaki naman yung mga ibang staff kong naiwan doon sa Senate. Sir, may babalikan ako topic that's probably close to your heart. Yung reforming the MUP pension system, yung Military Uniform Personnel Pension System. Malaking usapin to last year. Remember, nung nag-press con si Ben Diokno and so on the line, and even BBM, saying that it has to be reformed and ang daming mga radical proposals on the table. Now, nung October 2023 pa, nagpasa ang House ng kanyang bersyon. But magmula noon, mukhang medyo natenga yung proposal. At even then, yung nakabinbin na panukala, ibang-iba doon sa original na ginusto ng Malacanang, yung original na ginusto ng Malacanang, which was pagbayarin ang mga sundalo ng kanilang premiums and wala nang indexation. Nagbago na ho 'yon. Ngayon merong
merong magbabayad, yung mga bagong pasok at yung mga dati nandyan na hindi na magbabayad, and so on down the line. From your perspective, sir, what's holding up the MEP pension system reform, and what do we have to do? What should, from your perspective, be the final version? Kasi may mga actuarial studies na sinasagawa para paano yung tamang timpla na kung saan hindi naman tatamang masyado yung ating national budget. At the same time, matutugon na naman yung pangangailangan kasi lalo pa nga't naglabas ng executive order ang Pangulo na tinataasan yung salary level ng civilian sector, yung nasa civilian government. So ngayon, may mga moves ngayon sa hanay ng militar na kung saan bakit ang tatamaan ng inflationary inflation yung bang nasa civilian na sector ng gobyerno, hindi ba tatamaan din yung nasa military tsaka yung uniformed personnel, PNP o kaya yung BFP, etc. So ang ginawa ko, nagpakuha ako sa dating staff ko ng ano ba yung parang table ng mga salary. At totoo nga, pagdating ng I think 2-3 taon, meron na siyang disparity na kung saan lamang na yung sa salary grade, per salary grade. Sa ngayon, at present, lamang yung sa entry level o kaya sa mga susunod na salary levels, Pero darating yung panahon na talagang margabyado na yung sa MUP at lamang na yun sa civilian. Ang isang tanong doon, uubra ba ang executive order para rin sa MUP? Sabi nung pinaaral kong abogado, hindi naman daw kasi may mga precedents na nangyari at walang illegal kung mag-issue ng executive order ng Pangulo para ma-adjust din yung salary, pati yung pension ng mga retirees sa MUP. Kaya lang, mayroong isang portion doon na madidistort, kumbaga lalayo yung sweldo ng medyo mataas, yung mga tipong nasa mga medyo pataas, kumpara naman doon sa mga private at saka mabababang rango. So patuloy yung pag-aaral, parang madidistort yung salary, yung kumpara ng mga sweldo. So, mahabang pag-aaral ito. Nung ako'y chairman ng Committee on National Defense, talagang inattempt na rin namin yan at katulong namin yung National Treasurer, katulong namin ang GSIS sa paggawa ng actuarial study. Inabot na nga ng Senate adjournment na hindi natapos kasi nga maraming scenarios na dapat yung combination ng contribution at the same time may subsidy manggagaling sa national budget. Inabutan na. Kaya ngayon, binubuhay na naman ito sa Kongreso ngayon at maraming version na lumalabas. So, talagang mahapang pag-aaral ang dapat gawin dito kasi yun nga national budget ang pag-uusapan at baka maapektuhan naman negatively yung ibang programa ng gobyerno kung sa pension at saka sa sweldo ilalaan yung napakalaking halaga. So you're not seeing an MUP pension reform act to be passed anytime soon. Of course, you're talking about the present Senate, pero the present Congress. Pero you're not seeing that happening anytime soon. Mahabang pag-aaral, tingin ko hindi agad mangyayari Kasi talagang mahirap pag-aralan, mahirap timplahin, mahirap i-balance. In fairness naman sa mga nasa NUP, yun nga, naglabas ng, ito yung dinadaing nila kung inflation ang dahilan, lahat naman tayo apektado ng inflation. Mm-hmm. So bakit naiwan yung MUP at ang nasaklaw ng executive order, yung nasa mga civilian sektor ng ating gobyerno. May pagtatampo doon. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mukhang ginagamit ngayon, Senator. Bakit daw ganun? Mukhang ginagamit na dahilan ngayon, mismo ng DOF, ay yung kanilang fiscal space na lumalaki at nakakadagdag sa deficit ng gobyerno.
Totoo yun. Pero at saka, alam naman natin na lumobo yung ating utang, ano? Panloob at saka panlabas. Ang projection nga, pagka nag-uusap yung mga economists, ano? Baka pagbaba ng Pangulong Marcos ng 2028, baka papalo na tayo na sa 25 trillion pesos, ano? Hindi naman not in a very distant past, alam naman natin, nung bumaba si Pangulong Ino noong 2016, ang utang natin, kabuuan, nasa 5.9 trillion. Of course, sinamahan tayo ng pandemic, umabot ito ng mahigit 12 o 13 trilyones. Ano? At 13, ngayon 13. projection, pagdating na 25 na, 13.42. No? Kung magiging 25, ang nakakatakot yan, kung hindi sapat yung ating revenues na pumapasok, ano? Kung wala, ano kaya sa pagkanan, talaga napakahirap. Baka maging Argentina tayo na kung sako-sako yung pera pag mag-grocery ka, huwag naman sana mangyari. Okay. Sir, meron pa akong round, pasingin mo na. Another issue. Earlier, you were quoted as saying, I think it was on your Twitter account, na-disappoint kayo doon sa $500 million na military assistance na pinangako ng US sa Pilipinas, especially kung ikukumpara mo yun doon sa $95 billion na kinumit ng Amerika sa Israel, Taiwan at Ukraine. Sa Taiwan. Oo. I think mga Pakistan. 60 billion ang Pakistan. Ukraine, 20-something ang Israel, Taiwan, mga 8 billion, samantalang tayo. Wala pa tayong I think wala pa tayong 5% ng ano. Wala pang 0.5% ng kabuuang budget na yan na inalokate nila sa tatlong bansang yan. So, ang nakaka-disappoint doon, Ed, kasi, alam mo, hindi lang naman Taiwan ang matatarget kung sakaling mag-invade ng China sa Taiwan, ano? Kasi meron tayo EDCA sites. Katunayan, nagbuo pa tayo ng 4 yata o 5 EDCA sites na 3 o 4 na ito nasa Northern Luzon, nasa Isabela at saka nasa Cagayan. So anong purpose doon? Di ba parang gagawin tayong staging area ng logistics kung sakaling magkaroon ng invasion sa Taiwan? Yun ang purpose. So ang risk, we share the risk with Taiwan kung sakaling magkaroon ng invasion kasi kung ako yung China, uunahin ko munang paulanan ng missiles yung mga EDCA sites kasi doon manggagaling yung suporta. Yeah, tayong unahin. So, bakit 500 million lamang? Hindi naman tayo nililigaw sa halaga. Yung for practical reason, saka paging reasonable naman, huwag tayong pumalakpak masyado sa $500 million. At ang Taiwan ay nasa billion, ano? 8 billion. Malaki. Yun lang naman ang nakaka-disappoint doon. Para bang, yung ba tingin sa atin ng, hindi na. Pero Senator, yun nga eh, saan ba tayo nagkukulang? Nagkukulang ba tayo sa negosasyon? Kasi magaling tayo tumawad eh. I would like to think magaling tayo tumawad. Where's the problem? Are we, nagkakahiyaan ba tayo? Or we're just used to the body-body system with the US? Or we just take what's given out? And also, what do we do? Nawala ba si Sen? Hala, nag-drop in call. Tito Ronald, nag-drop in call. Teka, may oras pa ba tayo to call center again? O ano? Wala na. May 5 minutes pa. Bok, ano? Magalit sa atin si Paring Jay. Sayang. But yun nga, that was also a good point. Parang in the big scheme of things, in the big picture, parang we've gotten the short end of the stick. Lalo na ngayon, Ed, na itong ating rehiyon, especially itong South China Sea, ay napaka-crucial ngayon dito sa, hindi lamang sa the great game ng mga superpowers, kung hindi as an important waterway in the world. No? Sabi nila, 30 to 40% ng global trade dyan dumadaan. So kung hindi yan mapoprotektahan, hindi lang yung usapin ng West Philippine Sea na basically issue natin, ay kailangan, they have to put their money where their mouth is. No? At mas maganda kung tayo ang gagawa ng ating sariling depensa rather than nagre-rely lamang tayo sa mga military exercises ng ibang bansa.
Pero Lalo Tito na Ronald, ngayon, nag-scale up na naman yung tension sa Scarborough at saka sa Sabina Shoal. Pero Tito Ronald, let me ask you this: as somebody who used to to rub elbows with everybody in Malacanang, wherein lies the problem? Why can't we appear to be able to negotiate for better numbers, given the importance of our location and the alliance that the historical alliance that we've always bannered around? Parang it always seems like we're taken for granted. I don't know if that's the right phrase for it, pero parang ganun. Baka iba-ibang anggulo ang pinanggagalingan nito, Ed. Una, baka nasana yung mga Amerikano na tayo ay nasanay sila na tayo ay cheap. No, yun yung isa, no. Okay. Ikalawa ay nabanggit mo kanina, negotiating posture, no. Kailangan medyo marunong din tayo mag-hardball, no. Baka masyado tayong hospitable, baka masyado tayong accommodating. Baka kailangan medyo marunong din tayo mag-hardball, no, para we get what we deserve. No, we get what we deserve, no. Ikatlo ay baka kinakailangan din natin katulong yung ibang mga bansa sa negosasyon, di ba? Halimbawa, kasama tayo dito sa Triad with Japan, no? Kasama tayo sa negosasyon halimbawa with Australia. Meron tayong visiting forces agreement with them, no? Yung Europe ay more and more nagpe-pay ng attention dito sa tension sa South China Sea. So baka itong mga bansang ito tumulong din sa atin to negotiate, no? Pero yun nga, tayo mag-organize niyan, Ed. Dapat hindi natin tanggapin lang yung nangyayari at face value. Kailangan magkaroon din tayo ng strategy. Based on that strategy, no, ay magkaroon din tayo ng magandang negotiating posture. And should be able to negotiate from a position of advantage and strength. Okay? Yes. Baka isang learned na katulad mo ay makasama sa negosasyon. Baka dapat si Tito Ronald. Kasi ako hindi ako pwede sa negosasyon, mainitin ang ulo ko eh. No, kaya baka yung level-headed katulad mo ay makasama dapat sa baka nga negosasyon. ang kailangan hindi masyadong friendly. Ako kasi nagtataob ng lamesa eh. Ikaw yung iyong religious upbringing mas kuwang ka eh. Mas mabait ka kaya sa akin eh, no? Well, alam natin yun. Okay, sige. Goodbye na lang tayo at nasisita na tayo. Maraming salamat for joining us all the way from Bataan. Si Tito Ronald Llamas, ang ating resident political pundit. Sarap ng hangin, no? Sarap ng hangin. Okay, gumagalaw-galaw. Totoo ba yan o naka-wallpaper ka lang sa likod? Totoo yan. Aba. Okay. Tito Ronald, happy weekend. Maraming salamat for joining us all the way from Bataan. Happy weekend, Ed. Okay, join us again on Monday at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.